Hi! Magandang araw at welcome back sa inyong pinakabagong online kusina. At ngayong linggo nga ay naghanda ako ng isa na namang bagong putahe para sa inyo na bukod sa masarap na ay napakadali lang din gawin. Dahil nga tag-ulan na naman ay ano pa nga bang pinakamasarap gawin kapag ganitong malamig ang panahon kundi humigop ng mainit-init at matamis na sabaw para ma-boost ang ating energy, diba? Kaya tara, samahan niyo ako magluto ng ginataang bilo-bilo. Step 1 ay maghanda tayo ng langka. Kamote, kamuting kahoy at saging na saba. Balatan ito ng maigi at hugasan. And then, hiwain natin ito sa maliliit na cubes maliban sa saging. Pwede nyo rin ito dagdagan ng ubi kung kaya ng budget nyo. Pagkatapos, ay maglagay tayo ng glutinous rice sa mangkok at lagyan ito ng kaunting tubig. Yung katamtaman lang ha, upang mabasa lang ang ating glutinous rice para ma-mold natin ito sa maliliit na mga bilog. Ayan, kapag buo na siya ay hulma na natin siya sa maliliit na bilog at itabi muna. Ngayon naman ay magpapakulo na tayo ng pangalawang piga ng nyog sa kaserola. Mamaya pa natin ilalagay ang unang piga ng nyog kaya siguraduhin merong una at pangalawang piga ang inyong mga gata. Isabay na din nating ipapakulo ang mga kamote at kamuting kahoy dahil matagal lumambot ang mga ito. So ayan, hintayin natin kumulo. At kapag kumukulo na, ay maaari na rin natin ilagay ang saging na saba. Haluin ito at lagyan ng kalahating kutsaritang asin. Tapos, hintayin naman natin maluto ang saging. After a few minutes ay maaari na natin ito lagyan ng 1/4 na asukal at yung binilog nating glutinous rice. Isa-isa lang ang paglagay ng glutinous rice para hindi sila magdikit-dikit. Halu-haluin ito at hintayin lumutang yung ating mga glutinous rice balls. At kapag lumulutang na sila, ay pwede na rin natin ilagay ang ating mga sago. Kahit anong kulay naman ay pwede ninyong gamitin dito. At ilagay na rin natin ang langka. Ngayon ay ilalagay na natin ang unang piga ng nyog.
Ayan, gumaganda na ang kulay ng ating bilo-bilo. Pagkatapos ay magtunaw tayo ng 3 kutsarang glutinous rice sa tubig at ilagay dito para mapalapot natin ang sabaw. Halu-haluin lang natin hanggang lumapot ang sabaw at maaari na natin itong hanguin. At eto na nga ang ating classic Pilipino ginataang bilo-bilo. Madali lang gawin at wala masyadong pampalasa, kaya naman siguradong hindi ka magkakamali ng timpla dito. Kaya kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, baka naman may paisang like and comment ka naman dyan sa video na ito. At baka pwedeng pakipindot na din ang ating subscribe button dito sa ibaba to help us grow our channel at para ma-update ka na din sa mga susunod pa namin mga new recipe video every week. Maraming salamat sa panonood and see you sa aming next video.